Kabanata 4761. Galit na galit si Lillian Yates. Hindi ako nagbibigay ng mapahamak na marriage certificate. Anong alam mo? Sa wakas ay nakipag-ugnayan ako kay young Master John. Pumayag siyang makipagkita kay Mandy. Anong gagawin natin kung nagkabalikan sila ni Harvey? Natigilan si Simon Zimmer bago bumantong hininga. Kung talagang pinakasala ni Blaine John si Mandy Zimmer, magiging perpekto ito para sa pamilya at sa ika-9 na branch. At muli, ito ay palaging magiging masama upang pilitin ang gayong relasyon. Sa puntong ito, walang masabi sina Simon at Lillian sa sitwasyon. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Harvey York at Mandy sa isang western restaurant sa tabi ng Rio River. Bumili si Mandy ng pampalit na damit sa malapit bago ito isinuot. Pagkatapos ay umorder ng pagkain para kay Harvey nang walang sobrang effort. Kakaiba ang itsura ni Harvey nang makita ang pagkain sa harapan niya. Ito ang lahat ng kanyang mga paborito pagkatapos ng lahat. Nagpakita ng malalim na tingin si Harvey. Alam niyang nasa puso pa rin siya ni Mandy. Kung hindi, hindi niya gagawin ang ganoong bagay noong una. What? You're trying to keep me here by satisfying my cravings muna. Bahagyang napangiti si Harvey habang nakatingin sa mga pinagkainan. Masyado kang nanaginip kanina, sagot ni Mandy. Huwag kang magkakamali. I just happen to like these dishes too. Tama, itigil na natin ang pag-ikot sa apoy. Tell me, anong relasyon meron kayo ni Cynthia? Mapait na tumawa si Harvey matapos marinig ang tanong ni Mandy. Sinasabi mo na hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin kong magbiyenan lang tayo. Ang mga ordinaryong biyenan ay hindi magsasamang umiinom. Hindi ka rin magpapanggap na boyfriend niya kung ganoon talaga. Hayaan mo na lang na magdulot ng malaking gulo sa mahal mong hipag. Natural, si Mandy ay hindi kasing ignorante gaya ng inaakala ng lahat. Marami na siyang napagmasdan tungkol sa kay Harvey. Iniisip mong makipagkita sa ibang babae pero iingatan mo ang biyenan mo ha. Inilabas ni Harvey ang mapait na tawa. Sa tingin mo ba ganoon na ako kabaliw? Tingnan mo ang mga magulang mo. I'd be thanking God kung mapapalitan ko sila in the first place. I heard that Kyrie Patel's parents are sensible model parents. Baka subukan mo sila, sagot ni Mandy. Baka ikaw din ang akma para sa kanila. Enough. Pwede bang itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa kanya? Kung talagang may something between us, don't you think she would have challenged you by now? Nanginginig ang kamay ni Mandy nang tumingin siya kay Harvey na may pagtataka. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-confident ang mukhang ordinaryong lalaki sa pagsasalita nito. Pakiramdam niya ay gagawin ng mga babaeng tumitingin sa kanya ang lahat para lang makuha siya. Tama na ang kalokohang ito. Huminga ng malalim si Mandy bago iniba ang usapan. Hindi ako pumunta dito para lang makipagkwentuhan. Ikaw ay isang eksperto sa geomancy, tama ba? May kilala akong malaking kliyente kamakailan. Magulo ang bahay niya kamakailan. Wala akong choice kundi hilingin ang iyong tulong. Sa susunod na araw, alas 9 ng umaga. Isang pulang Ferrari 488 ang nakaparada sa harap ng Fortune Hall. Nagsuot ng robe si Harvey York, gaya ng hiniling ni Mandy Zimmer, bago umupo sa passenger seat. Tinapakan ni Mandy ang pedal ng kasing bilis ng kidlat ang takbo ng sasakyan. Binuklat ni Harvey ang Centennial Book sa kanyang kamay habang nasa kalsada. Bakit kailangan mong maging maingat sa partikular na kliyenteng ito? Kailangan kong isuot ang lahat ng ito. Nadama ni Harvey ang pinakakomportable na suot ang kanyang casual na damit at labis na hindi komportable sa pagsusuot ng robe na tulad nito. Sandaling nag-alinlangan si Mandy. Kakakilala ko lang sa kliyente, may koneksyon siya sa pamilya Jean at may malaking kapangyarihan. Ang sabi, medyo loner siya. Hindi siya ganoon kadaling makasama. At muli, narinig ko na mayroong isang malaking problema sa kanyang bahay. Siya ay nagkakasakit ng ulo at bangungot sa lahat ng buong taon. Magkakaroon pa siya ng palpitations sa tuwing siya ay nakatulog sa araw. Hindi na raw mabilang ang mga kilalang doktor na humingi ng tulong pero hindi nagtagumpay. Nang bumisita siya sa isang dambana isang araw,
Sinabi sa kanya ng isang eksperto na ang kanyang problema ay nasa geomancy arts. Tumawag siya ng maraming eksperto sa geomancy para tumulong. Ngunit sila ay medyo katamtaman sa pinakamahusay. Dahil kilalang kilala ka rito, magiging smooth sailing ang negosyo ko kung haharapin mo ang problema ng kliyente ko. Walang balak magtago si Mandy. Natigilan si Harvey bago siya curious na tumingin kay Mandy. Hindi gaanong nagsalita si Mandy, ngunit agad niyang naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita nito. Umaasa siya na mag-aambag si Harvey sa ika-9 na sangay upang maibsan ang tensyon na nagmumula kay Lillian Yates. Kung tutuusin, wala siyang sasabihin kung talagang tinulungan ni Harvey si Mandy sa kanyang negosyo. Kung hindi, hindi na makakabalik ang dalawa, dahil napatigil si Lillian sa gitna. Walang pagdadalawang isip, napangiti si Harvey. Dapat humingi ka ng tulong sa akin ng higit pa sa mga bagay na tulad nito. Wala akong masyadong magagawa, pero hindi naman ito mahirap. Nagpout si Mandy. It's way better than Kyrie asking for your help on something big. Agad na napatigil si Harvey sa pagsasalita. Magtatampo na naman si Mandy nang matuloy ang usapan. Pagkatapos ng humigit kumulang 1 oras na pagmamaneho, dumating ang sasakyan sa mga pinakamatataas na lugar ng Golden Sands, ang Australian Bay. Nag-ikot-ikot si Mandy bago makarating sa villa area. Natigilan si Harvey. Bigla niyang naalala ang villa na binili sa kanya ni Darius Jackson. Balak niyang ibigay kay Mandy ang villa bilang anniversary present, pero tinanggihan niya ito. Naisip ni Harvey na tumingin sa paligid ng villa kung may oras siya. Ang pamumuhay sa Fortune Hall ay medyo komportable, ngunit ito ay medyo hindi maginhawa para sa mga tao na dumarating sa lahat ng oras. Huminto ang sasakyan sa harap ng Australian 5. Ang lugar ay ang pinaka-upscale sa labas ng buong Australian Bay. Sa dulo ng kalsada, mga 700 talampakan ang layo, ay kung saan matatagpuan ang kay Harvey na Australian 1. Walang tao ang Australian 4. Ang Australian 2 ay kay Darius mismo. Ang Australian 3 daw ay pagmamayari ng pamilya Patel. Maliban sa pagpapakita kung gaano kalaki ang katayuan ng kliyente para sa paninirahan sa isang bahay na tulad nito, malinaw na ito ay isang napakahalagang pagpupulong. Sinenyasan ni Mandy Zimmer si Harvey York na umalis sa sasakyan nang lumapit siya sa security guard bago pumasok. Hello, I'm Mandy Zimmer of the Jean family's 9th branch. Nagdala ako ng geomancy expert para tumulong, magalang niyang sabi. Tinawagan ko na si Miss Amora kanina. Ilang matalim na sulyap ng security guard kay Mandy bago inilabas ang kanyang walkie-talkie. Pagkatapos, ibinaba niya ang tawag at pinindot ang isang buton, binuksan ang gate para makapasok sina Mandy at Harvey. Dumating ang dalawa sa isang eleganteng mukhang hardin. Isang babaeng may magandang mukha at magandang mahabang damit ang lumabas mula sa villa sa hindi kalayuan sa unahan. She was exuding the aura of an upperclassman. Mukha siyang mataas at makapangyarihang prinsesa, na nakatingin sa ibaba ng buong mundo. Sinulyapan niya si Mandy bago mahinahong nagsalita. Hello, Mrs. Zimmer. Naka-cross arms siya, ayaw makipag-ugnayan kay Mandy. Sapat na ito para ipakita kung gaano talaga siya ka-pride. Sinamaan ng tingin ni Harvey ang babaeng nasa harapan niya. Sa paghusga sa kanyang mataas at intonasyon, masasabi niyang dumating siya mula sa shadow. Kasama ang kanyang mapagmataas na ugali at ang apelyido. Ang kanyang pagkakakilanlan ay malinaw na tulad ng dati. Miss Amora, si Mandy ang pinuno ng ika-9 na sangay, ngunit tila hindi rin siya iginagalang ni Amora Foster. At muli, hindi niya iyon pinansin. Narinig ko na si Mr. Brian ay naghahanap ng higit pang mga geomancy expert. Kaya't dinala ko rito ang pinakamahusay sa lungsod. Sana matulungan ko siya, nakangiting sabi niya. Sir York, ito po si Miss Amora. Napangiti si Harvey pagkaabot niya. Hello, ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy ng lungsod. Sinukat ni Amora si Harvey nang may pagdududang mga mata. Naturally, hindi siya naniniwala na si Harvey ay may anumang talento, na hinuhusgahan mula sa kanyang edad. Bagaman, wala siyang sinabi tungkol dito. Nasa main hall ang tatay ko.
Pumasok ka, sabi niya. Pagkatapos, pumasok siya kaagad sa loob. Curious na tumingin si Harvey sa mayabang na babae bago sumunod kay Mandy sa loob ng walang sabi-sabi. Dumating ang tatlo sa main hall. Ang mga dekorasyon ay medyo katangi-tangi. Ang anti-gong stand ay puno ng mga sinaunang porselana na labi, na nagpapakita ng kayamanan at kultura ng may-ari. Naturally, ang tao ay may medyo malakas na background at kapangyarihan. Hindi lang sila isang ordinaryong tycoon. Mabilis na sinulyapan ni Harvey ang sopa na agarwood. Tahimik na nagbabasa ng banal na kasulatan ang isang lalaki na may gintong rim na salamin at isang balabal. Siya ay tila medyo namumutla na may kadiliman na bumabalot sa kanyang ulo, ngunit siya ay nasa sobrang mataas na espiritu. Ang kanyang kulay abo na buhok ay maayos ding nakasuklay sa likuran. Sabi nga, malakas ang dark aura na nag-iipon sa ulo niya. Nakatayo rin sa tabi niya ang isang dosenang kasambahay na handang magsilbi. Sa paghusga sa paningin, naunawaan kaagad ni Harvey kung bakit ganoon kahalaga ang pagpupulong ni Mandy. Kasabay nito, nakilala niya ang pagkakakilanlan ng tao. Siya si Brian Foster mula sa isa sa nangungunang 10 pamilya. Nandito si Mrs. Zimmer, ama. Magalang na humakbang pasulong si Amora Foster matapos makita ang lalaking nasa harapan niya. Nagdala siya ng isang binata na tinatawag niyang pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa lungsod. Halatang napuno siya ng pang-aalipusta sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon. Natural, hindi siya interesado sa isang binata na kumuha ng ganoong titulo. Kahit na noon, hindi niya pinalaya si Harvey. Gusto niyang hayaan na lang si Brian ang magdesisyon. Sa paghusga mula dito, sapat na iyon upang ipakita kung gaano niya iginagalang ang kanyang ama. Salamat, Mandy. Ang nangungunang 10 pamilya ay pinagsama-sama. Lumapit ka lang sa akin kung kailangan mo ng tulong. Hindi mo talaga kailangang maging ganito kagalang. Si Brian ay tila hindi nagmamayabang. Tumayo siya bago magalang na nakipagkamay kay Mandy na parang isang tunay na ginoo. Ikinalat ni Harvey ang kanyang lakas upang usisain ang lugar bago maunawaan ang sitwasyon ni Brian. Masyado kang mabait, Mr. Brian. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Mandy. Hindi lang ikaw ang tagapagligtas ng ika-9 na sangay, kundi ikaw din ang aking senior. Natural lang sa akin na magdala ng isang tao para tumulong. Hey, you're being too nice. Lahat tayo ordinaryong tao. Halika, uminom ka ng tsaa. Magalang na ekspresyon ang ipinakita ni Brian. Sa puntong ito, natural na siya ay immune sa mabuting pakikitungo ng mga tao. Casual siyang umupo na may mala gentleman na ugali ngunit nakalimutan niyang hilingin kay Mandy at Harvey na gawin din iyon dahil sa kanyang posisyon bilang isang upperclassman, pabayaan magbuhos ng tsaa ang kanyang sarili. Higit sa lahat, hindi niya ito ginagawa dahil siya ay mapagmataas, na ginagawa siyang tila superior. Pinagmamasdan ni Amora ang tanawin na may nakakumbinsi na tingin. Maya-maya pa ay itinagilid niya ang kanyang ulo habang nakatayo sa kinatatayuan, na parabang wala siyang nakita o narinig. Ang hangin ay ganap na yumigting. Naningkit ang mga mata ni Mandy nang mabilis siyang maglabas ng regalo bago ito magalang na inilapag sa mesa. Narito ang isang maliit na regalo, Mr. Brian. Pakikuha ito. Sumulyap si Harvey at nakita niya na isa itong banal na kasulatan na may maraming kasaysayan. Ito rin ay dapat na napakahusay na iningatan. Sa paghusga mula rito, malinaw na may malaking kahalagahan si Mandy kay Brian. At muli, wala itong ibig sabihin kay Harvey. Hindi mabilang na mga kasulatan at relikya ang nakakalat sa buong bahay. Nakatanggap siya ng maraming mag-agarang regalo mula noong dumating siya sa Golden Sand sa loob ng ilang araw. Ang regalo na pinili ni Mandy na magsilbi sa kanya ay lubos na walang kahulugan. Salamat, Mandy. Kahit medyo malungkot si Brian, nanatili pa rin siyang magalang. Gusto ko, itago mo dito. With that, pumunta ako dito para sa ilang bagay. Number 1. Narinig kong narito si Bishop Davis ng Divine Prison. Sinusubukan kong makita kung makatutulong ang kanyang mga pamamaraan laban sa masamang enerhiya sa aking katawan. Number 2.
Narinig ko na ang Golden Estate ay nakahanap ng Golden Garden at nagpaplano na bumuo ng pinakamalaking real estate sa dulong silangan. Nandito ako para isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa kanila. Wala akong interes sa ibang bagay. With your smarts, you should understand what I mean. Alam mo naman kung bakit ka nakapasok din, di ba? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4765. Kung hindi si Mandy Zimmer ang pinuno ng ika-9 na sangay. At kung ang nangungunang 10 pamilya ay hindi pinagsama-sama. Hindi man lang papayagan si Mandy na lampasan ang pintuan sa harap. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Walang gaanong paggalang si Brian Foster, ngunit may ngiti pa rin sa labi si Mandy. Narinig ko na nagkaroon ka ng mga problema na tanging isang eksperto sa geomancy lang ang maaaring makaayos. Iyon ang dahilan kung bakit dinala ko si Sir York, ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa lungsod, upang tumulong. If you don't mind, why not let him give it a go? Alam ni Mandy na mahirap makuha ang magagandang biyaya ni Brian. Kaya naman tinanong niya dito si Harvey York. Gusto niyang not dare reveal that Harvey was her ex-husband also. Mahirap gumawa ng kahit ano kung gagawin niya. Ngunit mula sa ibang pananaw, umaasa siyang masisira niya ang yelo sa geomancy arts ni Harvey. Ang pinakamahusay sa lungsod, siya. Sinulyapan ni Brian si Harvey bago nagpakita ng masamang ekspresyon. Nakasuot si Harvey ng robe na may hawak na Centennial Book. Ngunit sa isipan ni Brian, napakabata pa lamang niya na walang tila espesyal na katangian. It was safe to say na ayaw niyang umasa sa taong ganoon. Maaaring mas kapanipaniwala kung sinabi ni Mandy na si Harvey ay isang alagad ng isang kilalang tao. Ngunit upang sabihin na siya ang pinakamahusay, hindi naman iyon binili ni Brian. Sa geomancy circle ng Golden Sands, walang sino man ang may karapatang tumawag sa kanilang sarili na pinakamahusay maliban kay Rodney Foster at Reese Foley. At muli, maaari niyang sabihin na si Mandy ay hindi basta-basta kukuha ng isang tao na tutulong. Gayunpaman, wala siyang balak na maging guinea pig. Hindi na kailangan. Hiniling ko na kay Bishop Davis na tumulong. Hahanap siya ng oras. Sigurado akong kakayanin niya ang sitwasyon ko. Itong binata naman, matapang siya, kahit talented talaga siya o hindi. Ang sabi, hindi siya kailangan. Paalisin mo siya. May bakas na galit ang sinabi ni Brian. Habang tinitignan niya si Harvey ay mas lalo niya itong hinamak. Iniisip niya kung talagang sinusubukang lokohin siya ni Mandy. Nagpasya siyang ibaba si Mandy sa ganitong paraan bago magsalita tungkol sa kung ano paman. Hindi nakaimik si Harvey nang marinig niya ang pangalan ni Davis. Sinasamba ako ng lalaking iyon sa bahay ng pamilya Braff, tama ba? Mukhang mas welcome siya kaysa sa akin ngayon. Walang low-ikad dito. Alam ni Mandy na sinusubukan ni Brian na dumistansya. Kung ang pagkakataong ito na mapalapit sa kanya ay mabibigo, hinding-hindi niya gagawin na magagawang subukan muli ang isang bagay na tulad nito. Matapos mag-isip sandali, nagpasya si Mandy na huwag na lang sumuko. Mr. Brian, hindi lang palabas ang titulo ni Sir York. Ito ay, tama na, Mandy, stop explaining. Malamig na bulalas ni Amora Foster, manakasimangot. Please leave. Kailangan magpahinga ng tatay ko. Naiintindihan mo ba ako? Tandaan mo, wala nang susunod. Naunawaan ni Mandy Zimmer na wala nang nailigtas ang sitwasyon. I'm sorry, sabi niya pagkatapos ng isang malaking buntong hininga. Excuse me for disturbing you. Aalis na ako. Nako, Amora, pakisuyuan ng maayos ang bisita. Bigyan mo ang binatang ito ng $1.5 milyong bilang isang maliit na regalo para sa bayad sa konsultasyon. Pumunta sila dito para dito. Di nagtagal, kinuha muli ni Brian Foster ang kanyang kasulatan. Tandaan mo, huwag mong hayaang may mang-istorbo sa akin maliban kay Mr. Davis. Kailangan kong magpahinga. Ang oras ang pinakamahalagang bagay para sa isang kilalang tao tulad ni Brian.
Ang pag-aaksaya ng oras sa mga ordinaryong tao ay hindi naiiba sa pag-aaksaya ng sarili niyang buhay. Bahagyang tumango si Amora Foster. Naiintindihan ko. Naiinis siyang naglabas ng checkbook at naghagis ng tseke sa harap ni Harvey York matapos itong pirmahan. Natural, gusto niyang kunin ito ni Harvey mula sa lupa bilang isang paraan ng kahihiyan. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Naisip na niya kung ano ang nangyayari kay Brian. Hindi rin naman siya mahihirapang harapin ang problema. At muli, ang mag-ama ay kumilos ng napakataas at makapangyarihan. Bakit may gagawin pa si Harvey kung ganoon nga? May respeto siya sa sarili niya. Sa bagay, sanay na silang dalawa na minamaliit ang mga tao. Walang intensyon si Harvey na tumulong sa mga katulad nila. Tuluyan na niyang hindi pinansin si Amora. Hindi man lang niya sinulyapan ang tseke sa lupa. Since it is fate that we met each other, I should warn you, mahinahon niyang sabi habang nakapikit ang mga mata ni Brian. Wala ka na masyadong oras. Hindi ka makakatulog sa gabi pagkatapos ng 3 araw. Pagkatapos ng 5, magsisimula kang magkaroon ng mga guni-guni sa araw. Pagkalipas ng 1 linggo, ang iyong mga gulugod ay may pakiramdam na malata na para kang paralisado. Pagkalipas ng ilang linggo, sa wakas ay mamamatay ka na sa pagod. Walang pakialam si Harvey. Siyempre, madali kong haharapin ang sitwasyon mo. Ang sabi, kailangan mo munang lumuhod sa harap ng Fortune Hall para sa 1 buong araw. Tandaan mo, hindi ako tutulong kung lumuhod ka kahit 1 minuto. Tapos, tumalikod na si Harvey at umalis. Natigilan si Mandy bago mabilis na tumango sa harap ni Brian bilang paghingi ng tawad. Tila nanlamig si Amora matapos marinig ang mga katagang iyon. Gaano ka kawalang hiya, bastard ka? How dare you curse my father like this? Sisiguraduhin kong maghihirap ka. Hindi naman nagalit si Brian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang anak na gawin ang anumang bagay. Ang isang kilalang tao na tulad niya ay walang punto sa pakikipaglaban sa isang walang tao. Hindi malalaman ng mga kabataan kung sino ang makakalaban nila hanggat hindi sila tinuturuan ng malaking leksyon. Ang mga tao ng pamilya Foster ay namumukod tangi. Bakit sila mag-aaksaya ng kanilang oras sa isang bungkus ng maliliit na fries? Hindi na kailangan. Wala silang karapatan. Lumapit sa entrance sina Harvey at Mandy bago umupo sa loob ng Ferrari. Medyo matamlay pa si Mandy pagkatapos ng pakikipag-ugnayan. Maya-maya, tinitigan niya si Harvey. I'm sorry, gusto kong ipaglaban ang pagkakataon, pero napahiya ka dahil sa akin. Nakalulungkot, nawala ang kliyente ni Mandy, ngunit inaasahan pa rin ito. Sabi nga, medyo nalungkot siya dahil kinaladkad din si Harvey sa sitwasyon. Walang pakialam si Harvey York. Si Brian Foster ay isang makapangyarihang tao mula sa nangungunang 10 pamilya kung tutuusin. Natural lang sa kanya na maliitin ang maliit na pritong katulad ko. Wala itong kinalaman sa iyo. Higit sa lahat, sigurado akong hihingi sila ng tulong sa akin sa lalong madaling panahon. Si Harvey ay nagpakita ng lubos na pagtitiwala sa kanyang mahinahong mga salita. Maliban sa kanyang mga karanasan na pumipigil sa kanya na magalit sa gayong maliit na bagay, naniwala siyang magagawa ng kanyang mga salita na magkatotoo sa madaling panahon. Napabuntong hininga si Mandy Zimmer matapos makitang hindi nababagabag si Harvey. Siguro dapat kitang e-treat ng pagkain ngayong gabi Harvey, ngumiti siya ng mahina. Ano, ayaw mo bang kumain kasama ako? Why the sudden change? Are you trying to hook up with me or something? Galit na galit si Mandy. Gusto niyang sipain si Harvey, ngunit walang paraan dahil nasa sasakyan ang dalawa. Sakto nang naglalakohan ang dalawa, bumukas muli ang gate ng villa. Isang babaeng maikli ang buhok na nakasuot ng business attire ay lumabas kasama ang 8 bodyguard na may kargang mga baril. Ang babae ay katulong ni Amora Foster. Natural na alam ni Mandy kung sino siya. Ibinaba niya ang bintana ng kotse na may kakaibang ekspresyon, magsasalita na sana. I'm sorry, Mrs. Zimmer, sabi ng katulong. Utos sa akin ni Ma'am. Hindi ka dapat nagstay dito. Ito ang aming ari-arian.
Please go somewhere else if you're going to chat. Halatang ayaw ni Amora na gumala ang mga ordinaryong tao sa harap ng pintuan ni Brian. Si Mandy ay isang makaranasang babae. Sa pangalan ng pamilya Jean, karamihan sa mga tao ay magiging magalang pa rin sa kanya kahit wala silang respeto. Ito ay isang napakabihirang tanawin. Walang pinagkaiba ang ginawa ni Amora sa pagsampal sa kanya ng tama sa mukha. Isang malakas na pakiramdam ng kahihiyan ang pumasok sa isip, na labis na nagpalungkot kay Mandy. Tama, walang problema, aalis kami dito ngayon din. Bulalas ni Mandy, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Here's $15. Consider this your gas money. Sagot ng katulong. Sabi ni M-Lady ayaw na niyang makita kayong dalawa. Pagkatapos, ang katulong ay naghagis ng ilang pera na papel sa loob ng kotse. Nanginginig sa galit si Mandy. Hindi man lang siya makapagsalita ng mga sandaling iyon. Interesting, mahinahong sabi ni Harvey pagkatapos kunin ang pera. Nakaka-interes na babae ka. Sabihin sa kanya na ang kanyang ama ay kailangan lamang na lumuhod ng 24 na oras sa simula. But because of her, he'd have to kneel for 3 whole days. I won't help if he kneels a minute less. Umaasa ako na kaya niyang harapin ang mga kahihinatnan. Natigilan ang katulong. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na bantaan ng ganoon sa kanyang ginang. Hindi pa niya nakita ang ganyang lalaki dati. Hindi lamang si Amora ang ginang mula sa isa sa nangungunang 10 pamilya, ngunit mayroon din siyang napakalaking awtoridad. May death wish ba ang taong ito? Tatandaan ko yan. Nanunuyang sagot ng katulong. Sisiguraduhin kong sasabihin ko sa kanya ang lahat. Sana, kayanin mo rin ang kahihinatnan. Ang sabi, dapat umalis ka muna. Agad na inilagay ng mga bodyguard ang kanilang mga kamay sa kanilang mga baril, handang hilahin ang gatilyo kung magpapatuloy ang usapan na mali. Let's go, Mandy. Ngumiti si Harvey York bago tinapik si Mandy Zimmer, na nanlamig sa pwesto, para siya ang magmaneho. Pagkatapos, dahan-daang lumiko ang sasakyan patungo sa direksyon ng Austrian One. Kumunat ang noo ng katulong nang tingnan niya kung saan papunta ang Ferrari. Iyan ang maalamat na Austrian One, kayong dalawa. Isang misteryosong kilalang tao ang nakatira doon. Mas mabuti na huwag kayong masyadong lumapit. Kung hindi, baka magdusa ka sa kahihinatnan. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon ang katulong. Sa kanyang mga mata, ang mga probinsyano na nauna sa kanya ay nagpapakitang gilas sa kanilang Ferrari. Walang nakakaalam kung sa kanila ang sasakyan o nirentahan lang. Malamang nakukuha sila ng litrato kasama ang Austrian One sa loob ng ilang oras pagkatapos na tuluyang makapasok sa Austrian Bay, ang lugar ng Villa. Ayon sa kaalaman ng katulong, iniregalo ni Darius Jackson ang Austrian One sa isang misteryosong lalaki. Inutusan din niyang walang ibang lumapit sa property. Hahanapin nina Harvey at Mandy ang kanilang pagkamatay kung pupunta sila para kumuha ng litrato. Pulang-pula ang mukha ni Mandy matapos maramdaman ang sarkastikong tono ng katulong. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa sandaling siya ay nakatapak sa pedal. Marahang ngumiti si Harvey kay Mandy para kumalma siya bago ibinaba ang bintana ng sasakyan. Uuwi na lang tayo. This is none of your business now, di ba? Uuwi na. Nagpakita ng masamang tingin ang katulong. Ang maalamat na Austrian One ay isang villa na may hindi bababa sa 30 security guard na gumagala araw-araw. Wala man lang siyang karapatang makalapit, lalo na doon tumira. Bago pa man makapagsalita ang katulong ay sabay na bumukas ang pinto ng garahe at ang gate ng villa. Mabilis na lumabas ang isang grupo ng mga security guard at kasambahay. Maligayang pagdating sa bahay, natigilan ang katulong sa hindi makapaniwala. Nakakatakot ang itsura niya nang takpan niya ang maliit niyang bibig. Hindi niya kaya kahit magbitaw ng isang salita sa sandaling iyon. Matapos tumuntong sa Austrian One, agad na nasabik si Mandy. Maliban sa lumang style na arkitektura, ang lugar ay puno ng mga western style na gusali na perpektong pinagsama sa disenyo. Isang hardin, lawa, at gawa ng tao na mga bundok ang inilagay sa buong lugar, na para bang ito ay paraiso sa lupa. First time ni Harvey na pumasok.
Medyo humanga siya sa villa. Maging ang pagkakalagay ng lupa ay pambihira. Ang Austrian Bay ay matatagpuan sa peninsula, at ang Austrian One ay nasa dulo ng lupa, nakahawig ng isang ulo ng dragon. Ang buong lugar ng villa ay natatakpan ng lila at ginto. Ang Austrian One ay direktang nakaharap din sa Rio River. Ang mga taong naninirahan sa isang lugar na tulad nito ay nakatakdang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay na may kapalaran at kaluwalhatian. I remember now. Gusto mong ibigay ito sa akin para sa 3rd anniversary natin, right? Seryosong ekspresyon ang ipinakita ni Mandy bago ngumiti kay Harvey. Ngumiti pabalik si Harvey. Hindi ka naniwala na mayroon ako, kaya nasa akin pa rin ang mga susi. Sandaling inisip ni Mandy ang sitwasyon. Gusto ko dito. I changed my mind. Ako na ang kukuha ng regalo. Tumingin si Harvey kay Mandy, ngumiti ng mahina. At bakit naman? Wala lang. Naisip ko lang na parang hindi big deal para kay Darius Jackson na bigyan ka ng isang villa ayon sa iyong mga talento. Kung tutusin, hindi ka man lang nagpapakumbaba sa harap ng mga taong tulad ni Brian Foster. Natural lang kay Darius na igalang ka pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagpasya. Baka maging mistress lang ang villa na iyon sa ngayon. Napangiti ng mahina si Mandy Zimmer. Mapait na tumawa si Harvey. Anong mistress? Si Kyrie Patel, Yvonne Xavier, Queenie York, Kate Walker, Katie Cobb, Leslie Clark, Irene Johnson. Hindi itinago ni Mandy na nagbibilang ng mga daliri habang binabanggit ang mga pangalan. Kahanga-hanga, Harvey. Halos hindi ko na mabilang lahat sa daliri ko. Nag-clear throat si Harvey. Mga kaibigan lang sila. It's appropriate for you to call them mistress now, di ba? Anong sinasabi mo? They're either your secretary, lucky, or besties, right? Ganti ni Mandy. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magseselos dahil dito. Iniisip ko lang na magagalit ako kapag nagnakaw ka dahil hindi ko ginawang sapat na para manatili ka dito. Yung certificate natin, maghintay pa tayo ng ilang araw. Kapag masaya akong manatili dito, magnanakaw ako ng mga kredensyal mula sa aking ina. Walang imik si Harvey. Bakit parang 3 taong gulang siyang bata? Kahit noon pa man, masasabi niyang sa wakas ay ibinaba na ni Mandy ang kanyang pagbabantay. Tumabi siya kay Mandy nang walang sinasabi tungkol sa kakaibang ugali niya. Pinagmasdan niya ang buong villa mula dulo hanggang dulo sa buong araw. Hindi lang niya nakuha ang mga kasambahay na bumili ng lahat ng uri ng pangangailangan, ngunit inayos din niya ang pagpapatrolya ng mga security guard na mga ruta. At the same time, she made sure na walang nakakaalam na doon siya titira. Sa madaling salita, pakiramdam niya ay siya ang tunay na may-ari ng villa. Pinaglaruan ni Harvey ang isang sinaunang relic, at naramdaman ang init nito habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. May balak ka bang manatili dito? Bakit hindi? Masarap sa pakiramdam ang kapaligiran at ang hangin sa paligid. Ang sarap manatili sa ganitong lugar. At saka, ang mga taong nakatira dito ay mayaman o makapangyarihan. Maaaring makasalubong ko lang ang ilang malalaking kliyente pagkatapos maglakad-lakad sa labas. How opportune would that be? Walang intensyon si Mandy na itago ang kanyang motibo. More importantly, I don't want to stay with my parents right now. Nakakainis sila kanina. Ganun ba? Hindi nag-abala si Harvey na pigilan siya. Ang sinumang nakatira kasama sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay malamang na magsasabi ng parehong bagay. Sure, stay as long as you want. Kunin mo na lang ang housekeeper kung may kailangan ka. Pagkatapos, ipinatawag ni Harvey ang kasambahay bago nagutos. Tama, Harvey. Ang Fortune Hall ay near-renovate ngayon. Maraming tao doon, at sigurado akong hindi ito nararamdaman na komportableng manatili doon. Kung gusto mo, you can always stay with me. No need. Medyo nasanay na ako sa lugar. Kusang nagsalita si Harvey bago iniwan si Mandy. Akmang hahakbang na siya paalis, napatili siya na parang na-miss sa isang bagay. Ipinikit ni Mandy ang kanyang mga mata nang hindi nagsasalita bago siya pumili ng kwarto para sa kanyang sarili.
Tumayo si Harvey sa front gate nang tumawa siya sa sarili, pagkatapos ay tinawagan si Thomas Burton para sunduin siya. Kung susuriin ang relasyon ng dalawa, malamang ay hindi nararapat na maging ganito sila kalapit. Ito ay medyo nakakapanghina kung ganoon. Nagpasya si Harvey na layuan si Mandy habang nakikipag-ugnayan siya sa Evermore. Sa isang paraan, ito ay isang anyo ng proteksyon para sa kanya. Kabanata 4770. Nang bumalik si Harvey York sa Fortune Hall, isang Toyota Alphard ang nakaparada sa lumang pantalan ng Rio River. Sa loob ng sasakyan, may ilang lalaki at babae na nakasandal sa komportableng upuan, lahat sila ay may hawak na red wine sa kanilang mga kamay, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay medyo hindi natural. Sa mga taong ito, ang pinakakapansin-pansin ay si Kyrie Patel, at sa tabi niya, ay isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, si Daryl Jackson. Itong si Daryl Jackson, na nagkaroon ng conflict kay Harvey York sa Golden Sun Food Market, ngunit ngayon ay nagsisilbing nakababatang kapatid ni Harvey York, ay matagal nang nawala ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Hawak ang tablet sa kanyang mga kamay, nagpatuloy siya sa pag-flip sa data. Matapos tingnan sandali ni Kyrie Patel ang kanyang telepono, mahina niyang sinabi, "Ano ang sitwasyon?" Medyo nakakagulo, hinawakan ni Daryl Jackson ang tablet at bahagyang sumimangot. Nagpunta si Quill Gibson sa Heaven's Gate. Mula nang mamatay si Elder Jackay, siya ay ikinulong ng law enforcement ng Heaven's Gate. Pagkatapos lamang niyang imbestigahan ang mga pasikot-sikot ng bagay na ito ay maaari siyang umalis. At sa panahong ito, ang pamilyang Nobita ay hindi pinahihintulutang pumasok sa Golden Sands sa kalooban. At ang mga namumuno sa Golden Sands ay hindi makakaalis dito. Siyempre, sa labanan sa pagitan namin ni Blaine John, ang Heaven's Gate ay hindi makikialam. Ngunit magpapadala sila ng isang tao na maging referee para maging patas ang laban na ito. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Gabriel na may maputlang mukha. Kung wala si Quill, si Azrael mismo ay maaaring hindi mahawakan si Blaine. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pangyayaring ito ay makapagpapanik sa mga tao ng Golden Sands at ng Gibson family. Nag-drop tayo ng 3 puntos bago tayo lumaban. Bahagyang tumango si Kyrie Patel at sinabing, mukhang may kaunting bigat pa rin si Elder Jackay kahit papasok labas siya at yakapin ang mga hita ng mga taga-isla. Ito ay isang taong sinusubukang gamitin ang kamay ni Blaine para maghiganti. Malinaw, kahit na walang direktang ebidensya na si Harvey ang pumatay kay Jackay. Ngunit kung ang pamilyang Voss o ang mga estudyante ni Elder Jackay, ay sinisingila si Harvey York. Sa mga tuntunin ng relasyon sa pagitan ni Harvey at ng 6 na nakatagong pamilya at ng consolidating families sa Golden Sands. Normal din ang humiram ng kutsilyo para pumatay at magpahayag ng galit. Bukod sa bagay na ito, may mga mas magugulong bagay pa. Napabuntong hininga si Gabriel. Pinaplano namin noong una na direktang pumunta sa assassin upang patayin si Blaine John, ngunit ngayon ay ipinakalat niya ang balita na hindi siya darating. Ngunit ang kanyang mahalagang anak, ang mangganguna sa koponan upang lumahok sa mga labanan sa ring. Gayun din, si Araceli Hoffman, ang panganay na anak ng Hoffman family, ay bumalik. Ayon sa Hoffman family, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kapalaran at kinabukasan ng Golden Sands, kaya darating si Araceli Hoffman upang saksihan ng personal ang labanan. Bahagyang sinabi ni Kyrie, ang pamilyang Hoffman ng Golden Sands, ang nangungunang 10 pamilya ay lalong nagiging boring. Sinabi na panoorin ang laro, ngunit talagang sinusubukang sugpuin ang aming iba pang maliliit na aksyon. Mukhang iniisip ng Hoffman family na boses lang nila ang maririnig sa Golden Sands. Ang mga Hoffman, at wala ng iba. Si Gabriel at ang iba ay tumawa ng mapait. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya. Bukod dito, narinig ko rin na ang mga taga-isla ay tila nakikipagtulungan din kay Blaine. Si Alberto, isa sa 10 master ng nakababatang henerasyon sa Island Nation, ay tila direktang suportado ang pamilyang John. Ayon sa mga chismis, ang taong ito ay isa sa nangungunang 10 sa mga nakababatang henerasyon ng bansang isla,
at ang kanyang lakas ay makapagpapatatag sa ating mga Panginoon. Speaking of which, ang lahat ay napakagulo. Nakialam din ang mga taga-isla sa ating affair sa Golden Sands. Gagawa tayo ng paraan para hindi na makarating doon ang mga taga-isla.